Ito naman yung ipapaliwanag natin mula sa sulat na nakalagay sa Aklat ng Pahayag patungkol sa 144,000 na mga katao na mga tinubos. Yan, ito sila. Ito. Ito. Bibigyan natin ito ng mas detalyadong explanation kasi yung una nating na i-discuss or na ipaliwanag patungkol kasi yun sa babaeng Soel or yung nakalagay sa aklat ng Tesalonica, yung una nating na kalakay. Ngayon, para sa akin, yung discussion na ito patungkol sa 144,000 na katao na nakalagay sa Aklat ng Pahayag, yung sinasabi dito na yung mga tinubos, yung mga lalaking hindi nakipagsiping sa babae at hindi nakipag-asawa, bibigyan natin ito ng explanation. Kasi kasi ito yung nakapaloob sa sulat na nandito sa Pahayag, chapter 14, verse 4, or 1 to 4, yan. Matalinghaga din kasi ito kasi sinasabi dito yung 144,000 daw na katao, ito daw yung mga lalaking hindi nakisiping. Ito, mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Yung word na ito guys, or sentence na ito, hindi ito dapat baliwalain. Bakit? Kasi may malalim itong kahulugan Kailangan itong ipaliwanag ng gusto nang sa ganon, yung bumabasa yung mga taong bumabasa dito na hindi nila mauunawaan nila sa pamamagitan ng explanation na ito. Ngayon, bakit? Kasi yung tinutukoy kasi dito sa chapter na ito, yung sinasabing mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa, ang tinutumbok diyan na hindi sumiping at hindi nag-asawa sa babae, ito yung suwail. Ngayon, ipapaliwanag natin yan ng isa-isa. Una sa lahat guys, bakit sinabi ditong ito yung mga lalaking hindi sumiping at hindi nag-asawa? Yan. Yung meaning kasi ng sumiping at hindi nag-asawa, hindi sila nakipagsalo sa pamumuhay or hindi sila nakipag-isa sa uri ng pamumuhay ng babaeng suwail, rina ng kahalayan. Yan. Pero hindi talaga yan literal na walang mga asawa, kung kasi yung tinutumbok niyan, yung babaeng hindi sila sumaping sa babae at hindi sila nag-asawa, ito yung tinutumbok yan. Pero kung sa literal na buhay ito, may mga asawa talaga ang mga taong ito. Ito yung mga taong pamilyadong tao, mga pastor, mga ganyan, yung mga tagasunod ni Jesus na may mga nobya, ngunit sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. Yan, ito nga sinabi, di ba? Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Yung ibig sabihin niyan, sumunod sila sa tupa kahit sumunod sila sa Panginoon kahit ano yung ituro ng Panginoon sa kanila. Hindi yan literal na pagpumunta. Kasi yung kalooban ng Panginoon yung sinusunod nila. Yan yung ibig sabihin dyan. Tinubos sila sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Itong kuwan na ito,
yung mga taong, yung nakalagay dito hindi nagsinungaling, alam natin guys, na walang taong perpekto, lahat tayo talaga may nagawang kamalian. Halimbawa na yung nagsinungaling ka. Yung ibig sabihin na hindi nagsinungaling kasi, hindi din yan literal. Kundi talinghaga yan. Yung ibig sabihin yan, hindi nila tinago yung kamalian nila sa harapan ng Diyos. Kumbaga, sinurinder nila yung pagiging makasalanan nila. Kaya, yan yung naging rason bakit ang nakadugtong sa sentence ito, wala silang anumang makapintasan. Bakit? Kasi yung mga taong ito, inako nila yung pagkakasala nila at hindi nila yan inilihim sa Panginoong Hesus at sa Diyos. Kaya ito yung naging nakalagay dito, hindi sila nagsinungaling kailanman. Bakit? Yung lahat ng kamalian nila, hindi nila yan dininay. Tinanggap nila yung pagiging makasalanan nila. Yung sinasabi kong hindi nila dininay at tinanggap nila yung pagiging makasalanan nila at kinuan nila yan sa Diyos, isinuko nila yan. Yung katumbas niyan dito sa Aklat ng Pahayag, ito na yon. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Talinghaga yan. May tao bang nabubuhay ngayon? Halimbawa kung literal nyo yan pagkaunawa. Halimbawa lang natin. May tao bang nabuhay sa mundo hindi nagkamali, hindi nagsinungaling at hindi walang kapintasan? Lahat naman tayo marumi, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan literal, kundi talinghaga lang yan. Yun yung sinabi ko kanina, yung pagpapaliwanag ko kung ano yung katumbas nito. Ito yung mga taong hindi nila tinago, hindi nila dininay yung pagiging makasalanan nila, yung pagiging sinner nila, humingi sila ng patawaran sa Diyos, lahat ng pagkakamali nila, yung mga taong masama dati, sumuko sa Panginoon, yun, yung sumurinder sila, inako nila yung pagkakamali at inalay nila sa Diyos ang kanilang buhay, nagbago sila, ganyan, namuhay sila ng may kabanalan sa batas ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos. Ito na yon, ito yung katumbas dyan. Kasi masyadong mahaba, kasi kung yung sinabi kong iyon, inilagay yan dito sa pahayag, mahaba yan. Ngayon, ito lang yung nilagay dito sa pahayag, pero kung bibigyan na ng malalim na kaunawaan, o i-explain natin ito sa ibang pagkakapaliwanag, mahaba yan, katulad na ngayon na sinabi ko. Yan, ito yung mga itong bilang na ito, yung mga tauhan na ito, hindi yan literal na walang asawa. May mga asawa ito, mga makasalanan din ito mga taong ito. Ngunit isunuko nila at namuhay sila sa kalooban ng Panginoon at sa Diyos. Yan. Ngayon, yung tinutumbok naman dito, yung ulitin ko yung tinutumbok dito na sinasabi na sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Ang tinutumbok naman niyan, ito yung hindi sila sumunod or gumaya sa pamumuhay ng baing suwail o reyna ng kahalayan. Yan. Kasi, di ba, ang taglay nito, kalasuhan, kayamanan, tapos, kapangyarihan. Marami pa ito di ba? Halimbawa natin yung bata, maghalimbawa tayo. Pag may batang masama yung ugali, di ba? Yung tinatawag natin suwail to na anak, ganyan. Kasi bakit natatawag ng isang magulang yan ng suwail? Kasi hindi niya sinusunod yung utos ng kanyang ama ba, kumbaga. Halimbawa, hindi siya maibigin sa mabuti. Di siya nakikinig sa payo ng magulang niya. Tapos yung mga matutuwid na advice, binabaluktot niya. Tapos ito pa, pumapatay ng tao para lang sa pera. Suwail yan, di ba? Yung gumagawa ng kwento para ipag-away yung dalawang magkapatid. Ay, anong ginawa ng Amerika at European Union? Pinag-away nila yung Russia at Ukraine.
Pati na nga yung China at Taiwan, isang lahi lang yan, pinag-away nila din. Yan yung ugali ng suwail. Kuan yan, katangian yan ni Satanas. Ipag-away niya yung kuan. Kaya yan yung nilagay dito, yung mga, yun na, yung nabanggit ko, mga, kuan lang yun, mga, iilan lang yun sa katangian ng babaeng suwail na hindi ginaya ng mga lalaking tinubos yung bilang na 144,000. Hindi nila yan tinataglay kasi bakit? Yung kalooban kasi ng Panginoon, yung sumunod sa mabuting aral, yung magiging maawain, yung magiging matulungin, yung mapagpigil sa sarili, yung respeto yung kapwa-tao, yung respeto yung mga magulang, respeto yung batas ng Diyos. Yan, naging isa yung batas na yan, naging isa yan. Ano yon? Ito yung mahalin, yung love. Kasi pag may pagmamahal ka sa sarili mo at sa kapwa-tao mo, ang mga nabanggit kong yun, hindi mo yan magagawa. Hindi mo magawang manakit, hindi mo magawang pumatay, hindi mo magawang magnakaw, hindi mo magawang manira, hindi mo magawang kahit ano, yung basta yung kasulungat, yung katangian nito, hindi mo magagawa kung si Jesus yung pinapaupo mo sa puso't kaluluwa mo. Kasi, halimbawa, halimbawa natin, may laruan ka. Halimbawa lang natin yung laruan. Ano ba yung laruan? May buhay ba yan? Di ba wala? Kung ikaw na nagmamaniho dyan, ikaw yung nagkokontrol dyan, hindi mo talaga yan ibabangga or ihulog sa bangin kasi kung matino yung pag-iisip mo, di ba? Kasi baka masira yung laruan mo ba? Di ba? May kalintulad yan sa buhay natin kung si Jesus yung pinapasakay natin sa buhay natin. Kasi, kumbaga, advisor natin to ba? Bago natin gawin yung isang bagay, iniisip muna natin kung mabuti ba ito o masama. Makakabuti ba ito sa kapwa natin o nakakasama? Yan. Ayun, halimbawa natin. Halimbawa natin yung kawalanghiyaan ng ugali ng babaeng patutot o rina ng kalayan, yung suwail. Halimbawa natin, yung mga taong sumusunod sa kanya para magkapira. Di ba? Yung kawalanghiyaan nito. Halimbawa natin yung mga taong pumapatay para lang sa pira. May anak, di ba? Yung natrending yung anak na pinatay niya yung ina niya dahil lang sa pira, dahil inggit, yung sabas, yung binaril. Sa tingin nyo, ano yung naging nagtulak sa taong iyon para patayin ang sarili niyang ina? Siyempre sa pira, di ba? Kaya yung ginawa ng batang iyon sa ina niya, yung kumukontrol sa kanya, ito na yung suwail, yung pera. Kasi alam natin guys, yung pera, yan yung ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pera, pag hindi mo yan nagagamit sa tama, ikaw yung kukontrolin ng pera, hindi na ikaw ang kukontrolin sa pera, kundi ikaw yung kukontrolin. Yan. Ngayon, yung sinampol ko kanina, yung tao pinatay niya yung ina niya, isampol natin dito sa Panginoon. Do you think kung si Jesus yung namumuhay sa taong iyon, magagawa niya kaya yung pagpatay sa ina niya? Siyempre hindi. Bakit hindi niya magagawa? Kasi yung kalooban ng Panginoon, yung katangian ng Panginoon natin, hindi ito sakim sa kayamanan. Hindi ito, yung katangian din ng Panginoon, hindi siya, kumbaga, mapag-unawa, tapos mapagpatawad.
hindi niya iniisip yung ang malaga lang sa Panginoon yung makakain tayo sa kanya na kahit sa isang araw 3 beses ganyan. Hindi siya kumbaga, hindi niya hangad yung kayamanan sa mundo ba. Kaya kung ito yung pinapatira ng pinapitira sa taong pumatay sa kanyang ina, hindi niya yun magagawa kasi iisipin niya muna bago niya gawin. Kasi sabihin niya sa puso niya, bakit ko papatayin yung mama ko? Siya nga nagbigay ng buhay sa akin para makita ko yung gandang mundo na ginawa ng Diyos. Naisip niya yun kasi ito yung nakatira sa templo sa katawan niya, di ba? Yung sa puso't isipan, kaluluwa niya. Kasalungat yan sa ugali ng suwail. Kaya nga nilagay doon sa aklat ng Tesalonika na ang suwail. Kasi yung suwail kasi gay, tinataglay niya lang lahat ng kabaliktaran. Yung ano yung mabuting pag-uugali at batas ng Panginoon, kabaliktaran yan sa kanya. Nasa kanya dito, handang pumatay, handang magnakaw, ganyan. Marami pang iba, handang ibinta yung dignidad nito. Tapos, para lang sa kanyang sariling pag-interest, yan. Wala siyang pakialam sa kapwa-tao niya kung mapapahamak ba or mapapahiya sa social media. Para lang siya ay yumaman. Alam natin guys, nung si Jesus pumunta dito sa mundo, nagkatawang tao siya, pinanganak siya ng isang birhen na si Mama Mary. Ultimo nga yung kapanganakan niya, doon nga siya pinanganak sa sa may pasabsaban ng mga tupa kasi wala nang anak yan ng may likha ng mundo ha, pero gaano siya ka mapagkumbaba. Yan. Kung ito yung papatirahin mo sa puso mo, hindi mo magagawang lapastanganin yung katawan mo. Hindi mo yan abusuhin sa pamamagitan ng mga nakakasirang bisyo. Yan. Kasi si Jesus, di ba? Sabi niya, tayo yung templo ng Diyos. Ito man yun, oh. Balikan muna natin to. Ito man yun, oh. Ito. Ito sinasabi dito. Ito. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ngayon, yan na, klaro yan ha. Tayo yung templo ng Espiritu Santo na mula sa Diyos, pinagkaloob ng Diyos sa atin kasi kinuha na tayo, tinubos na tayo ng precious blood of Jesus ba? Yan. Kaya dapat kung may utang na loob ka sa Panginoon, yung kamatayan niya sa krus, dapat wag mong lapastanganin yung katawan mo. Gamitin natin yung buhay natin, yung buhay na katawan natin para maparangalan ng Diyos. Halimbawa natin, tumulong ka sa mahihirap, tapos pangaral mo yung mabuting balita, tapos wag mong ikahiya yung salita ng Diyos sa harap ng maraming tao. Tapos yung anong mga inuutos sa iyo na magulang mo dapat sundin mo kasi walang magulang yung mag-uutos sa anak na makapahak sa kanyang anak, di ba? Yan. Pag sinunod mo yung mabuting turo or aral ng magulang mo, para mo na rin sinunod yung Panginoon diyan. Yan. Kung si Jesus kung si Jesus ang naninirahan o pinapatira mo dyan sa puso't isipan at kaluluwa mo. Yan. Kasi talagang magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Huwag niyong lapastanganin ba? Kasi 'di ba, bago tayo may gawin, iniisip muna natin makakabuti ba ito o hindi. Minsan kasi yung tao, alam nilang masama na, ginagawa pa rin nila. Ganyan. Ngayon, kasi ito yung nangingibabos kanila, ito yung kinuha nila sinusunod nila Yan.
Yung mga taong pumapatay ng tao para lang sa pera, yung mga taong naghuhubad dyan sa social media, sa television, yung mga taong nagpapagamit sa amo nila para ma-promote sila, ay sus, marami yan sa panahon natin. Yung mga yung mga abogado na babayaran ng pera, ipahamak yung inosenteng tao kahit walang kasalanan. Handa nila ipakulong yung tao dahil sa pera. Kasi ang mga ugali na yan, hinuhudas mo na yung kapwa-tao mo ba dahil sa pera. Ano man yung ginawa ni Judas kay Jesus, di ba? Kahit alam niyang walang kasalanan yung Panginoon, bininta niya sa halagang, ilan ba yun? Yung dinaryong pilak. Yan din yung giging kuan dyan. Kung may mahirap na tao, tapos abogado ka, or pulis ka, pinuan mo yan, inaabuso mo yung karapatan niya kasi mahirap lang yung tao, di ba? Pinipirahan mo siya, magagawa mo yan. Kung ito yung pinapakontrol mo sa buhay mo, yan, magagawa mo talaga yan. Ngayon, abogado ka, may taong mahirap, tapos kahit walang kasalanan, nilalagyan na, pinuan mo, pining dapat kuanin mo, dipinsahan mo yung kuan niya, yung side niya kasi alam mo wala siyang kasalanan, may katibayan. Kung papayag kang mabayaran ka ng pera sa kabilang kampo, makulong talaga yung mahirap kasi walang pera, di ba? Magawa mo yan. Pero pagdating sa Panginoon, the last judgment, patay ka dyan. Kumbaga, ipinagkalulo mo yung kuan ba, taong mahirap para makulong siya kahit alam mong wala siyang kasalanan. Pero dahil sa pera, nagawa mong ipagkalulo siya. Ganyan. Yan yung nandoon yan sa kuan ba. Sinabi ni Juan, sabi ng mga maniningil ng boys, ano yung dapat aming gawin? Sabi ni Juan sa mga kuan. Kasi si Juan, alagad man yun ng Panginoon, di ba? Sabi ni Juan sa maniningil ng boys, huwag kayo maningil na sobra. Tapos ang walang damit dapat magbigay sa wala nito. Tapos nagtanong yung mga kawal. Yung kawal sa panahon natin, ito yung mga pulis at sundalo. Kasi yung panahon ng Roman Empire, kawal yung tawag dyan. Kuha na tayo ngayon ba? Yung current days natin ngayon, ang tawag dyan, mga pulis at sundalo. Halimbawa, yung mga kawal, nagtanong din sila kay Juan. Kami rin, ano yung dapat namin gawin? Sinagot sila ni Juan. Huwag kayong mangingikil, ninuman. Huwag kayong magbintang na walang kasalanan at masihan kayo sa iyong kita. Kung basihan natin yan sa panahon natin ngayon, tignan nyo yung mga tauhan ng LTO, ang pulis dyan, nangungurakot na yan, nangungutong na yan, hindi na kukuntinto sa sahod nila. Yan, kinukutungan nila yung mahihirap. Yan. Kasi yung propesiya na naganap sa panahong iyon, sadya yun ng Panginoon nang sa ganon, yung mga susunod na generation, katulad natin, yung mga sundalo at pulis, dapat hindi nila yung gawin. Hindi sila mangutong. May hirap lang naman yung binabasta-basta nila dyan. Hindi na, pag mayaman yung, halimbawa sasakyan, tapos may tatak na mason, hindi man nila yan sinisita. Bakit? Kasi mas mayaman sa kanila yan. Pwede silang matanggal sa trabaho niyan kasi connection yan ba. Kaya yung nagiging resulta, yung mga mahirap lang yung kinukuha nila, yung binabangga nila. Mahirap na nga, lalo pang inilulugmok sa kahirapan, yan yung kuan. Yung mga yan, yung mga sundalo at pulis o mga pang sanggunian dyan sa gobyerno, kaya nyo yung gawin dito sa mundo, pero pagdating sa araw ng kamatayan nyo, tumarap na kayo sa Panginoon, patay kayo dyan. Lahat ng mga ginawang kawalanghiyaan nyo sa kapwa nyo, kita niya yan. Yung sarili nyo rin ang yung kumbaga, ang husga sa inyo kung karapat-dapat ba kayong tanggapin doon sa kaharian ng Panginoon or hindi. Yan. Kasi
yan yung kung talaga. Kung ito yung pinapatira mo sa puso mo, yung mga kawalang-hiyan, yung mga ugali ng suwail na tao, hindi mo yan magagawa kasi kalooban ng Diyos yung mapagbigay, mapagkumbaba, mapagpatawad, tapos marunong makontento. Yan. Kaya yung sinabi ko is inalimbawa ko lang yun na nakalagay dito yung 144,000 na katao, hindi talaga yan literal na walang asawa. Yung ibig sabihin niyan, ito yung babaeng hindi sila namuhay sa uri ng pamumuhay ng babaeng suwail, yung rina ng kahalayan. Yan. Yan ha, yan yung yan yung hindi yan literal na walang asawa. Mga mag-asawa ito, mga pastor, mga magnobyo, magnobya, namumuhay ito sa kalooban ng Panginoong Hesus hanggang sa araw ng kanyang pagdating. Yan. Hindi yan literal yung tinutukoy dito sa babaeng hindi sila sumiping sa babae at hindi nag-asawa, hindi sila nakipagsalo sa pamumuhay nito, hindi nila ginaya kung ano yung pamimira, yung pamamaraan nito. Yan yung ibig sabihin diyan. Kasi yung templo ng Diyos ito, malinaw man yan dito. Oh. Bakit ko sinabing yun yung katumbas na pag ang nakalagay dito yung babaeng hindi sila yung lalaking hindi sumiping at nag-asawa. Bakit ito yung nakasiguro ako ito yung tinutukoy diyan sa pahayag. Itong babaeng ito, hindi sila sumiping sa babae at hindi sila nag-asawa. Yan, kasi dito yan nakalagay oh. May verse dito sa Bible ba na sumusuporta din kung bakit sumusuporta din sa sinabi ko kung bakit ito yung tinutukoy or tinutumbok na nakalagay sa pahayag chapter 14 to 4 to 5. Yan. Tignan natin na. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae. Ito yung mga taong yung bilang 144,000 na hindi namumuhay sa katulad sa pamumuhay ng babaeng patutot o rina ng kalahian, yung suwail. Hindi sila nag-asawa. Ngayon, ito na. Binasa ko yan kasi may ipapakita ako sa inyo na sumusuporta sa sinabi kong ito sa verse na ito. Ito na. Yan, ito ha. Tignan natin ha. Basahin muna natin. Tapos, paliwanag natin. Ito na. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Yan. Di ba? Pag nasa batas ka kasi ng Panginoon, guys, halimbawa, nasa batas ka ng Panginoon, ano ba yung batas ng Panginoon? Kumbaga, malayo ka sa kapahamakan, ingatan mo yung sarili mo, umiwas ka sa mga masasamang tao, umiwas ka sa masamang bisyo na nakakasira sa katawan mo, umiwas ka sa mga taong nakakasira sa pamilya mo, ganyan. Halimbawa, manap ka ng ibang babae dyan, sira yung... Pag nasa Panginoon ka, yung pamumuhay mo, peaceful talaga. Kasi, lahat ng turo na nakapaloob sa batas niya, maganda. Simpleng-simple lang ba, pero maraming benepisyo. Yan. Ito na. Continue tayo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng kanyang aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakipagtalik sa kanya? Yan. Yung ibig sabihin dyan, panin muna natin. Pagpatuloy mo nating basahin. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway nagiging isa, ang nakikipag-isa